tayong series, kung kayo po ay nakakasunod. Ang series natin is about good news. So kahit masama ang panahon, hindi naman yun yung topic natin ngayon, pero isa itong good news dahil ang Bible po ay merong mabuting balita para sa bawat isa sa atin. At ang araw-araw na binibigay sa atin ng Panginoon, ang buhay na meron tayo, ilan lang yan sa mga good news na meron sa atin. At kahit meron tayo mga problema at sirkumstansyang pinagdadaanan, parte yan, of course, pero may good news pa rin si Lord sa iyo at sa akin. Nung nakaraan po, napag-usapan natin ang tungkol sa pagtubos ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na hindi pala natin alam, meron tayong pagkakautang. Na tayo pala ay sa totoo lang, spiritually, alipin. At tayo ay binili ng Panginoon. Binili tayo ng Panginoon ng kanyang buhay, ng kanyang dugo. Kaya nga ating inaalala ito sa communion na ginawa natin. Pero marahil ang tanong ng marami sa atin dito, ano kaya ang dahilan bakit ako gustong tubusin o tinubos ng Panginoon? Pwedeng yan yung question natin, ano? Siyempre, di ba, parang niisip natin, kung may ginawa ito sa akin, baka gusto niya rin ng kapalit. O kaya, meron kaya siyang hidden agenda? Meron kaya siyang gusto na hindi ko alam? Isa lang po ang dahilan, sa totoo lang, kung bakit tayo ay tinubos ng Diyos. Hindi dahil sa gusto niyang paglaruan yung buhay natin, wasakin yung buhay natin, hindi po ganon, or i-take advantage tayo, hindi po ganon ang Diyos. Pero mababasa po natin sa Bible na ang kadahilanan kung bakit tayo tinubos ng Diyos ay dahil tayo ay iniibig ng Diyos. At ito po yung napakagandang news ko sa inyo, you are loved. Amen? Ikaw ay iniibig. Sino sa inyo, nung kayo po ay elementarya, high school, may nakapagsabi na sa iyo, ganito, sabi ng friend mo, uy, alam mo ba, crush ka ni ganito? Sino sa inyo yung parang, ay, kadiri, o kaya, sinasabi naman ng iba, ay talaga, o kaya, talagang nung nalaman mo, namula ka. Ganon, ano? Ano kaya ang feeling ng isang taong nalaman mo na mayroon palang someone na nagmamahal sa'yo? I believe lahat tayo gumaganda ang pakiramdam kapag nalalaman nating mayroong mga taong hindi natin alam na nagmamahal pala talaga sa atin. Tama po ba yon? And sometimes, no? Kahit nga mga mahal natin sa buhay, pwedeng anak mo or someone in your family, pwedeng hindi nila binabanggit na mahal ka nila. Pero once na binanggit nilang mahal ka nila, parang may nag-iba rin sa iyong pakiramdam. Ano? Kung kayo po ay nakikinig minsan sa mga preachings ni Bishop, nakukwento niya po minsan yung background ng family niya tungkol sa kanyang tatay, hindi talaga maganda yung relationship nila. Pero once sa kanyang buhay na sinabi niyang mahal niya yung tatay niya, nagkaroon ng pag-aayos sa kanilang family. No? And alam ko naman po, pumupunta tayo lahat sa lugar na ito, yung iba maayos yung family, yung iba hindi. Pero one thing na gusto ko pong sabihin sa inyo, kung nafe-feel mo sa iyong buhay na walang nagmamahal sa iyo, sabihin mo nga sa katabi mo yan, mahal ka ng Diyos. Sa panahon po natin ngayon, ang dali na lang kasing sabihin ng love, di ba? Pag sinabing I love you, napakadali na parang minsan ginagamit na natin sa lahat ng bagay. Ginagamit mo sa aso mo, ginagamit mo sa alaga mo, kung ano man yon, pusa or iba pa. Pwede rin ginagamit mo sa bag na binili mo. I love this bag, no? O kaya ginagamit nga natin yung word na mahal saan? Sa mga bagay na expensive, no?
Tinatawag natin, ano nga yun? Mamahalin. Pinakaingatan dahil bakit? Mahal. Mataas yung presyo. Kung kaya makikita nyo rin sa ating mga buhay, mga kapatid, bakit nga rin tayo minahal ng Panginoon? Sa totoo lang, mahal tayo hindi lang dahil sa price, kung hindi, next slide please, God chose to love you. Sabihin mo nga sa katabi mo yan, God chose to love you. Pinili ng Diyos na mahalin ka. Marami sa atin umiibig dahil sa itsura, pero marirealize natin kapag tumagal ang relasyon, makikita niyo po na hindi lang sa itsura yon, hindi lang sa ugali. Kundi makikita natin na ang love pala, hindi lang feelings. Ang love ay choice. Ang love ay decision. Hindi siya pakiramdam na minsanan lang. Kung kaya ang ating Panginoong Diyos na buhay, alam niya na kung saan ang buhay ng bawat isa sa atin, sa totoo lang, hindi naman talaga kaibig-ibig. Nung nakaraan nga, nabanggit ko po sa inyo, na kailangan ma-realize natin muna na tayo ay makasalanan bago natin ma-realize yung ginawa ng Panginoon para sa ating mga buhay. Kasi, sa totoo lang po, ang buhay ng bawat isa sa atin ay hindi naman po talaga maganda sa harapan ng Diyos. Pero inibig niya tayo, pinili niya tayo pa ring mahalin. Kaya sometimes we don't understand yung mga taong napapanood natin, taong napapakinggan natin, ang dami ng ginawa sa kanila na di maganda, pero bakit nagmamahal pa rin sila? Di ba minsan di natin maintindihan yon? Pero actually more than that, yung love ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. And we will understand this love ngayong araw na ito. Meron pong 3 bagay na nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Sino gusto ditong malaman mo kung paano ka minamahal ni Lord? Amen. At ngayong umaga pong ito, gusto ko pong sabihin sa inyo na una sa lahat, pakita natin, minahal ka ng Diyos kahit malala ka. Ano ibig sabihin ng malala ka? Grabe ka na. No? Grabe, negatibo ka na talaga. Talagang sobra na. Alam niyo po, pwedeng sabihin natin, Pastor, malala na ba talaga ako? Di naman ako yung katulad ng taong pumapatay. Hindi naman ako yung taong talagang sobra grabing dami ng kasalanan. Ako lang siguro yung mga nagkakasala once a day. No? Marahil, yan po yung iniisip agad natin. Pero tandaan niyo po na sa mata ng Panginoon, ang malaking kasalanan para sa atin o maliit, walang ganon. Lahat ng kasalanan ay kasalanan. At ang lahat ng kasalanan merong kabayaran. Okay? So, hindi nyo sasabihin po na hindi ko nagagawa yung ibang mga bagay na ito, hindi ako malala. Kasi ang kasalanan ay kasalanan sa harap ng Diyos. Kahit pa ito ay ginawa natin sa kapwa natin, pero dahil ang sabi ng Bible, ang mga tao ay created in God's image. Sa imahe ng Panginoon. So, kung ano yung ginagawa natin laban sa kapwa natin, ginagawa natin laban sa Diyos. Para bang ganito, no? Kung kayo po ay lumikha ng obra maestro nyo, talagang ang ganda-ganda pero may sumira nun. Anong mafe-feel nyo? Diba? Sinira yung obra maestro mo. Ibig sabihin, hindi ka nila rin mahal. Meron sila ngayong laban sa'yo. Kahit ginawa yun dun sa obra maestro mo, pero dahil ikaw yung gumawa dun, ikaw rin yung kanilang inaatake. Nakuha po natin? Kaya we are created in God's image. Ngayon kung paano tayo ngayon gumagawa ng di maganda sa kapwa natin, ginagawa natin yon sa Diyos.
And hindi lang natin nare-realize na malala tayo dahil iniisip natin, ang kasalanan na nagagawa ko ay ganito lang. Pero sa isip mo lang yun. Hindi mo alam na sa ginawan mo ng kasalanan, which is laban sa Diyos, pantay-pantay ang lahat. Amen? So, ngayon, kung makikita natin, bakit ako dapat mahalin ng Diyos? Hindi maganda ang ginawa ko sa Kanya. Ito po actually, ang isa sa kadahilanan kung bakit napakarami rin pong mga tao hindi maintindihan ang pag-ibig ng Diyos. Dahil para sa atin, mga kapatid, ang normal na dapat gawin ay kung nagmamahal ka, kailangan gawang ka ng mabuti. Para rin mahalin mo, kailangan okay muna yung relationship nyo. Kailangan wala siya munang ginagawang hindi maganda. Kailangan makilala mo siya na okay lahat bago mahalin. Pero ang Diyos po natin ay iba sa atin. Kilalang kilala tayo ng Diyos kahit sa mag-isa ka lang sa CR, mag-isa ka sa kwarto. Alam niya lahat ng iniisip mo. Alam niya lahat ng ginagawa mo na hindi nalalaman ng iba. Pero nakakapagtaka nga, bakit nga tayo minahal ng Diyos? Tignan po natin ang Romans chapter 5, verses 6 to 8. Ang sabi po ganito, kasi nung mahina pa tayo, namatay si Christ para sa mga masasama sa panahong pinili ng Diyos. Verse 7, sabayan niyo po ako sa pagbasa please. 1, 2, 3, go. Pero para sa mabuting tao, posibleng may sumubok pang magbuwis ng buhay. Doon muna tayo. Tingnan niyo po walang gustong mamatay para sa isang taong matuwid. Kahit sa isang taong okay naman yung buhay niya, pero bakit ko kailangan ibuwis ang aking buhay para sa kanya? At sino naman daw, sabi, meron din man daw mga taong tinatawag na mabuti, posible. Ibig sabihin, pwede talaga sila magbigay o magbuwis ng buhay dahil mabuti silang tao. Pero kaya rin sila nagbigay o nagbuwis ng buhay dahil, tignan niyo po yung context, tao kasi yung matuwid. Okay? Maganda rin naman siguro yung pinaglalaban nila. Pwedeng para sa bayan, para sa pamilya, mabuti silang tao. Pero, ginagawa yan ng nakararami. Ito yung normal na ginagawa ng mga tao. Verse 8, pag binasa po natin ngayon, ang sabi ay ganito. Sabay-sabay natin basahin. Pero pinakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal, makasalanan pa tayo noon, nung namatay si Christ para sa atin. Tignan nyo, Ito yung klase ng pag-ibig ng Diyos. Hindi ba mas totoo, mas mabigat, mas talagang genuine yung pag-ibig ng Diyos kesa sa atin? Dahil kung tayo magmamahal, para yun sa mabuting tao. At pwedeng kung ikaw talaga, mabuti yung puso mo, mamamatay ka para sa iba. Pero ang sabi, tinan nyo, si Christ, pinakita daw ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Hindi dahil sa tayo ay mabuti, hindi sa tayo ay matuwid, kung hindi dahil sa, tinan nyo nakalagay, mga makasalanan pa tayo. Now, tingnan nyo po, sa verse 6 and verse 8, ang mga words na ito. Nung ito po ay aking binabasa, tingnan nyo po ang tatlong mga words na to. Ano-ano ba ang tao? Mahina, masasama,
makasalanan. Sa kahinaan na lang ho natin, hindi ba bumibigay din tayo lahat sa temptasyon? Pwedeng sa una na pagtatagumpayan mo, kalaunan, pwedeng nagiging mahina ka na rin sa temptasyon. Masasama. Sa totoo lang po, yung masasama dito, hindi po yan kagad na gumagawa ng mga pagpatay. No? Ang masasama po dyan is actually gusto nila yung mga masasamang bagay. Ungodly. Ang feeling kasi nila parang walang Diyos. Nagigets niyo po ako doon? Ito po pwede kasing ganito, nakakagawa ka ng masama, pero sa isang taong masama, kaya niya ginagawa yung masamang bagay na yon kasi iniisip niyang wala namang kasing Diyos. So pag walang Diyos, ano ibig sabihin nun? Walang magpaparusa sa akin. Walang Diyos eh. Ibig sabihin, tagumpay ang kasamaan. Kasi pwede kong gawin lahat, wala namang magpaparusa sa akin, wala namang nakakakita sa akin kahit ako ay mag-isa. Kaya po sinabi yang masasama. Or sa English niyan actually ay ungodly. Nakuha niyo po ako doon. Dahil para sa kanila, wala namang masama at wala namang mabuti. Ganun po ang isang taong walang Diyos. Para sa kanya, wala namang masama, walang mabuti dahil sa walang standard ng morality. Kung ano lang mabuti ay yung kung ano lang dinedictate ng kaisipan ko. Okay? Ngayon, ang sabi pa dito, mga makasalanan pa tayo. Tignan niyo po ang kalagayan ng bawat isa sa atin, natural ang kasalanan na ginagawa. Kumbaga, kung sa atin sa panahon ngayon, ginagawa naman ng iba gagawin ko na rin. Normal lang naman to Lahat naman kasi gumagawa. Kaya tignan niyo po ang tawag niyan, makasalanan sa English ay sinful. Ibig sabihin, puno ng kasalanan. Nakuha niyo po ngayon? Ganyan ang kalagayan ng bawat isa sa atin sa harap ng Diyos. Tayo ay mahina, tayo ay masasama, tayo ay makasalanan. Yan po talaga ang buhay ng tao. Lalo na rin nung kapanahunan ni Jesus 2,000 years ago, maraming hindi naiintindihan na ang relasyon natin sa Diyos ay lumayo talaga. Pero si Jesus Christ yung umabot sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ay umabot sa bawat isa sa atin. And kung iniisip natin na mahal lang tayo ng Diyos dahil mabuti tayo, nagkakamali tayo. Isa po yan actually sa mga napag-usapan po namin before nung ako ay nag-aaral sa seminaryo. Ang Diyos ba ay nagmamahal sa mabuti dahil ito ay mabuti? O minahal ito ng Diyos dahil mabuti siya? Ganun, ang gulo, no? Ganyan po yung mga pinag-uusapan noon sa seminaryo namin. Pero makikita po natin na ang Diyos, sa totoo lang, na pinaglilingkuran natin, of course, ayaw niya ng kasamaan, ayaw niya ng kasalanan. Pero tayo, hindi naman tayo kasalanan. Okay? Hindi po tayo aksidente. Hindi po tayo mali sa harapan ng Diyos. Actually nga, nung kinreate tayo ni God, anong sabi ng Bible? And God saw that it was good. Tapos, nung sa dulo, pinakadulo, nung nakita na ni God ang buong creation, hindi lang good. Anong next good? Very good. So,
ganun nakikita ng Diyos ang bawat isa sa atin. Kaya lang, nahiwalay tayo sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Kung kaya, hindi natin ngayon masasabi na mahal lang tayo ng Diyos kasi mabuti tayo. O kaya minsan may iniisip tayo, ganda na nangyayari sa buhay nila. Siguro kasi ang ganda ng buhay nila everyday. Wala siguro silang kasalanan. Nagkakamali po tayo na parang may pinapaboran ang Diyos porket gumagawa sila ng puro mabuti, gano'n na lang na mas pabor ang Diyos sa kanila. Kasi bakit? Next slide. Sa panahon po na nasa worst condition tayo, dito tayo minahal ng Diyos. Amen? Dito tayo minahal ng Diyos. Balikan natin lang saglit, yung binasa natin sa verse 8. Tingnan niyo po sabi dito, makasalanan pa tayo nung namatay si Christ para sa atin. Noon yun. Amen? Makasalanan tayo noon, nung namatay si Christ para sa atin. Pero nung namatay na siya para sa atin, ano ngayon? Tinanggap natin yung katubusan ng Panginoon sa ating mga buhay, ngayon tayo ay naging malinis na sa harapan ng Diyos. Kaya dito natin makikita ang pag-ibig ng Diyos na kung saan hindi pala tayo lalapit kay Jesus, next slide please, kapag tayo ay malinis na. Kundi kailangan tayong lumapit sa Kanya para tayo ay luminis. Ito yung pagkakamali ng maraming mga tao, parang minsan nahihiya sila ulit pumasok sa church. Baka daw kasi may makakilala sa kanila, alam yung naging background ng buhay nila, hindi naging maganda. Then, sometimes may mga nagsasabi sa akin, Pastor, pag ba umatin ako, VIP ulit ako. Ganon, Kasi pag daw VIP ulit sila, attention na naman nasa kanila, nahihiya daw sila. Marami mga Christians ganon. Akala kasi natin, kapag papasok tayo ng church, kailangan malinis tayo. Pero sa totoo lang, kailangan tayong lumapit sa Kanya para tayo ay luminis. Amen? Kaya, kung meron man po sa inyo, pwedeng sabihin natin, Pastor, nakaka-offend si ganito, si ganyan. Hindi ako natutuwa sa ibang mga dumadalo sa church kasi ganito, parang meron silang iba pang ibang nangyayari o ginagawa sa buhay nila na hindi ko talaga matanggap. Mga kapatid, kailangan mong tignan ngayon ang perspective na hindi lahat ng dumadalo sa church malinis na. Yung iba, nagpapalinis. Okay? Yung iba naman, ganito, ayaw ipalinis lahat. Sila yung mga nagsasabing, aaten ako ng church, magbabawas lang ako ng kasalanan. Nakuha niyo po ako doon? Nakuha niyo po ako doon? Parang seryoso kayo lahat. No? Sabi mo sa katabi mo, hindi ako yun. Di ba? Ay, ayaw? Siguro siya yun. Okay, so, kailangan lumapit tayo kay Jesus para tayo ay luminis. Kaya, sa ating buhay, mga kapatid, imagine na lang natin, bakit nga tayo dumadalo ng church? Bakit tayo pumupunta sa church? Ito ay para luminis o umayos ang ating mga buhay. Mga kapatid, dahil 10 days na po kami sa hospital, wala ko ibang ma-illustrate sa inyo kundi ang hospital. Example ko na lang ho sa inyo, bakit ho ba tayo pupunta sa ospital? Para magpagamot. Okay, pumunta ka ba ng ospital dahil magaling ka na? Hindi. Pumunta ka para ka gumaling. Amen? So kung papasok ka rin ng church, hindi ka pupunta para dahil magaling ka na o dahil okay lahat ng nangyayari sa buhay mo. Papasok ka ng simbahan dahil bakit?
ikaw ay gusto mong magpagaling, umayos ang buhay mo. Kaya naalala ko po ang sinabi ni Jesus sa Mark chapter 2, verse 17. Ang sabi ni Jesus, tinan nyo, no? Narinig sila ni Jesus. Kaya sumagot siya. Ano pong sabi niya? Ang mga may sakit, ang nangangailangan ng doktor. Hindi yung mga walang sakit. Dumating ako para tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. So dito po, gumagamit noon si Jesus, nung usong-uso po kasi ito sa kanila noon, yung parallelism na tinatawag. Na kung ano yung sinabi niya nung una, halos parehas din nung pangalawa. Nakuha niyo po yun? So tingnan niyo ngayon, yung parehas na naka-red na kulay, same siya sa tinutukoy niya sa pangalawa. Tingnan niyo, ang mga may sakit, nilalarawan ni Jesus yung mga makasalanan. At yung mga walang sakit, nilalarawan ni Jesus yung mga matuwid. Nakuha niyo po yun? Nakuha niyo po? So, in the hospital, mga kapatid, makikita natin ngayon na hindi lahat ng tao magaling. May mga pumapasok ng ospital na meron silang sakit. At kailangan nila na nagpapagaling na Diyos. Marami pong pumapasok sa church, sa totoo lang, hindi lang natin nakikita, sugatan ang kanilang mga puso. Marami pong pumapasok sa church, sa totoo lang, yung utak nila puro negative yung pumapasok. Talagang ang dami nilang anxiety, ang dami nilang depression na nararanasan. Kaya rin marami hindi makatulog agad-agad. Meron pa silang 12 a.m. thoughts, meron pa silang minsan 3 a.m. Dahil bakit? Sa totoo lang, ito yung kailangan ng bawat isa sa atin, si Jesus. Siya nga yung tinatawag na dakilang manggagamot. Tingnan nyo, no? So, ibig sabihin, kung sa Bible, nilalarawan si Jesus na farmer sometimes, nilalarawan si Jesus na isang shepherd, sa totoo lang, may ilalarawan natin si Jesus dito ngayon na siya ay isang doktor. Amen? Sometimes, may ooperahan. Pero hindi lahat. Yung iba, kailangan ng gamot. Yung iba, kailangan exercise. Yung iba, ang kailangan, mga iba pang mga pwedeng kailangan para gumaling. Para umayos ang buhay ng isang tao. Kung kaya ngayon, mga kapatid, kailangan natin makita din ang church, next slide, na hindi po ito museum ng mga banal. Parang, ay ito, kita mo yan si brother na, na nandiyan dyan sa may, ang tawag dito, sa may attendance. Yan yung unang walang kasalanan dito. Hindi po ganun. No? O kaya, yung nagpapaahwit, alam mo yan, grabe yan. Isa rin yan sa mga banal dito na walang nagagawa. Hindi po ganun sa church. Amen? Amen po ba? Sometimes, na-expect natin parang sobrang okay ng lahat. Hindi natin nare-realize merong mga battles ang bawat isa sa atin na hindi lang natin nakikita. Kaya, ang church po ay hindi yan museum ng mga banal. Ang church po ay ospital ng mga sugatan, mga wasak, tsaka makasalanan. Kaya don't expect, mga kapatid, kung halimbawa meron kayong hindi naging maayos na relationship, isang ministry, tapos ikaw, isang church member, pwede mong sabihin,
Grabe naman siya, leader pa naman siya. O kaya, ikaw rin naman, ang tagal niya nang dumadalo dito sa church, ganun pa rin siya. Because sometimes, eto no, kailangan niyo maintindihan na sometimes, hindi lahat palinis sa buhay ng isang tao. Under the process pa rin talaga. And sometimes ganito, no, paglabas natin sa ospital, gumaling na tayo. Paglabas natin, pag hindi rin tayo naging maingat, ano nangyayari? Nagkakasakit. Hello? So wag niyo sabihin kagad na, ano ba yan? Ganun pa rin siya. Ang tagal niya na dumadalo dito. Kasi bakit? Baka paglabas niya kasi ng church, pwedeng dun siya nadapuan. Nakuha natin? So nawa, from this day forward, sa mga ka-church members natin, maging malawak yung pang-unawa ho natin. Amen? Sabi mo ngayon sa katabi mo, intindihin mo rin ako. Amen? Kasi tignan nyo, no? Ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, naunawaan niya tayo kung sino tayo. Tinanggap niya tayo kahit tayo ay makasalanan pa. Kaya, next slide, please. Pupunta tayo po sa ospital para magpagamot, di ba? Pupunta tayo sa ospital para magpa-check up, para manatiling maging malusog yung katawan natin. Sa totoo lang, sa atin, mga Pilipino, bihira sa atin yung magpapa-check up weekly, monthly, di ba? Bihira yun, tama ba? Kapag lang merong naramdaman, doon lang tayo pupunta. Sa totoo lang, may ganun din namang mga tao pagdating sa church. Pag lang may problema, doon lang sila pupunta sa church. Pansin niyo po yun? Pag lang merong nangyaring di maganda, doon lang sila lalapit kay Lord. Pero one thing that I realize, mga kapatid, kung paanong nilarawan pala ni Jesus sa Mark chapter 2 verse 7, na parang isa siyang doktor, isa siyang manggagamot, ganun din sa simbahan na inaatenan natin. Weekly, kung gusto natin ma-maintain ang ating health, kailangan tayo pumunta ng church. Kailangan magpa-check up ka lagi. Kasi baka nga paglabas mo, baka kung anong dumapo rin sa'yo, na sakit, at pwedeng hindi rin natin alam, may mga abnormalities na rin pala sa ating personal na buhay. Ito naman ho kaibahan. Sa ospital may bayad, dito sa church, wala. Amen? Pwede niyo sabihin, Pastor, sa ospital sagot ng PhilHealth eh. O kaya ng ano pa ba? PCSO, malasakit. Sabihin ko sa'yo, sagot ka rin naman ni Lord eh. Pero nakikita niyo po ba mga kapatid, yung analogy or parang pagkakaparehas ng church at ospital ngayon? Kaya, next slide please. Sabi sa Romans chapter 5 verse 8, ang sabi po dito, tignan nyo no, pero pinakita ng Diyos. Anong sabi? Kung gaano niya tayo kamahal. So, parang, paano man masasabi na sobra kang mahal? Hindi mo masasabi pala yung kung gaano ka kamahal sa grabe ng ginawa ng isang tao sa iyo. Halimbawa, binigyan kang 1 bilyon. Ang feeling mo na kagad mahal ka. Yun pala, suhol pala yun. Nakuha natin. Hindi nakukuha sa halaga. O kaya, dinamihan niya kasi yung kiss sa akin eh. Akala mo, mahal ka na. Ganun ba yun? Tingnan nyo ngayon ha, ito ngayon. Ito yung batayan kung gaano kamahal. Hindi yung kung gaano karami yung binigay sa'yo, kundi ano yung kalagayan mo ng time na yon at pinili niyang magbigay ng oras sa'yo, panahon, atensyon,
sakripisyo ng buhay para sa iyo. At best ka ba nun? Kasi ganito, di ba? Kung maganda yung buhay mo, wala kang kailangan, syempre may mga taong lalapit sa iyo, mamahalin ka nila kasi bakit? Kaibig-ibig ka. Masarap ka kasi kasama. Pero kung hindi, do you think magbibigay sila ng oras sa iyo? Tingnan nyo ngayon ito ngayon, ang batayan. Mga makasalanan pa tayo. So, ang pag-ibig ngayon nababase hindi dun sa dami ng bagay na binigay, hindi sa laki ng binigay, kung hindi saan, anong kalagayan natin nung time na yun. Nakukuha niyo po ba ako dun? So, ganoon yung pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Number 1, ano yun? Minahal ka ng Diyos kahit malala ka. Amen? Kahit malala tayo, minahal tayo ng Diyos. Number 2, pinatunayan po ng Diyos sa cross na mahal ka niya. Ano po ang cross, by the way? Ang cross na meron tayo dito, sa totoo lang po, 2,000 years ago, hindi po yan simbolo ng buhay. Hindi po yan simbolo ng good luck. Sino dito may mga necklace na may cross? Di ba? O kaya, meron kayong cross sa bahay. Di ba? Bakit kaya may cross sa panahon natin? Pero sa totoo lang po, alam nyo pa na 2,000 taon na nakakalipas, hindi ganyan. Walang naglalagay ng krus sa bahay nila. Bakit? Ang cross po, kung yung pag-aaralan maigi, ay simbolo ho yan ng sumpa. Simbolo ho ng sumpa yun noon. Kapag may krus, nagdadala ka ng kamatayan. Kung kaya, mga kapatid, pag tinignan natin ngayon ang krus, para sa atin, napakaganda kasi ginawa na ni Jesus. Pero sa mga tao pong nabuhay noon, hindi maganda ang krus. Dahil noon ho, ang mga gumagawa ng matitinding kasalanan, lalo na laban sa government nung time na yon, sila yung mga pinapako sa cross. Hindi ho lahat ng tao noon pinapako sa cross, pero yung mga taong against sa government. Last time, nabanggit ko po sa inyo, na noon po may tinatawag na emperor worship. Okay? Lahat ho ng mga emperors ay tinatawag na Diyos din. Okay? Kaya yung good news, mga kapatid, yung mabuting balita, para yun sinasabing meron ng bagong God. Si Augustus Caesar po, yung emperor ng Rome, na kung saan sinabihan nun, lahat ho talaga ay dapat lumuhod sa harap ng emperor. Dahil siya ay Diyos. Yun yung tingin ng mga tao. Ngayon, si Jesus, ang sabi ng book of Mark chapter 1 verse 1, siya yung good news. Ibig sabihin nun, siya ay Diyos. In which, totoo nga, siya talaga yung pinadalan ng Diyos na anak niya, nagkatawang tao, para ibigay ang buhay niya sa iyo at sa akin. Saan niya yung ginawa? Sa sumpa. Para ibalik ta rin ang sumpa sa buhay ng bawat isa sa atin. Binaligtad yung sumpa, ginawang blessing sa iyo at sa akin. Siya na yung sinumpa para tayo pinagpala. Nakuha niyo po yun? Nakuha niyo po yun? So, ganun po ang ginagawa nung unang panahon noon. Kaya sa John chapter 3 verse 16, tignan niyo po ang sabi,
Ang sabi ni John, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo. Hindi yan yung mahal kapag mabuti. Mahal, konti lang. No? Ano sabi? Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya binigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Mga kapatid, ang pagbigay ng Diyos Ama sa kaisa-isa niyang anak na si Jesus Christ, ito yung nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Tandaan nyo, kailangan kasi may pambayad sa buhay mo at buhay ko. Last week, napag-usapan natin na ang kinakausap pala ni Paul sa Book of Ephesians ay mga Christians na mga businessmen. Alam nila yung transaction, yung trade. Na kailangan kapag ikaw ay magbabayad, equal ng weight or equal ng value. Nakuha natin? So, nung time na yon, sinasabi ni Paul na kailangan equal yung pangtubos ng buhay sa buhay ng sangkatauhan. Hindi pwedeng buhay ng isang tao lang para sa buhay ng napakaraming tao kasi hindi naman equal yun. Nakuha natin? So, ang kailangan ay buhay ng lumikha sa lahat ng tao sa mundo. Kaya ngayon, binigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Tignan niyo ang sabi, para daw hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. So, take note dyan, para daw hindi mapahamak. Bakit? Muli, kung hindi si Jesus mapapako sa cross, ang tao ay may sumpa. Dahil tradisyon na po yun noon pa, ang mga pinapako sa cross ay against God. Yun po yun, basically. Against God. Cursed, sinumpa. Lahat po tayo deserve nung cross, sa totoo lang. Pero sabi ni Jesus, Diyos na buhay, ako na yun. Para ikaw ngayon makalaya. Amen? Next slide please. Kaya, ang totoong nagmamahal, dito ko po nakita sa John chapter 3 verse 16, meron siyang ginagawa. Hindi pwedeng sabihin ng Diyos na sobrang mahal kita. Tapos, wala naman siya pinapakita kung gaano kanya kamahal. Hindi pwedeng ganun. Diba? Tingnan nyo, balikan natin kanina, no? John chapter 3 verse 16, tingnan niya, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo. Tas period. Ganun ba? Hindi. Kailangan anong patunay na sobrang mahal ng Diyos ang mga tao? Tingnan nyo, nakalagay, binigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Kaya, ganoon din, di ba? Kahit sa mga mahal natin sa buhay, kailangan meron silang gawin, hindi puro I love you lang. Tama po ba? Next slide please. Balikan lang natin, yan. Ang totoong nagmamahal, meron daw talagang sinasakripisyo. Kailangan merong ibigay ka eh. Oras, panahon, higit sa lahat, pwede rin buhay. Kaya, sa mga napapanood natin minsan, drama, sabi nung tatay sa mga anak, dugo at pawis para lang mapag-aral ko kayo. Bakit ganun sila magsalita? Dahil meron silang sinasakripisyo para sa mga taong mahal nila. Just imagine yung sacrifice din ng Diyos sa iyo at sa akin.
dahil sobrang mahal ka ng Diyos. Kaya, ito yung ibang pag-ibig, sa totoo lang, para maging fair at alam nyo lahat, next slide, yung ibang pag-ibig po, based yon sa feelings. Anong based sa feelings, Pastor? Love nila kapag masaya sila. Masaya kasi kasama, ganyan. Pero alam natin, hindi lahat ng pag-ibig ay based sa feelings. Kung based lang sa feelings ang love, napakahirap po mabuhay na ganun. Lalo na kung ikaw ay may asawa. Hindi sa lahat ng oras, okay yung relationship nyo. Kahit din kayo ay merong anak o asawa, magulang, na kung saan nasa isa kayong bahay. Kung based lang sa feelings ang love, mga kapatid, alam natin, hindi all the time nasa 100% tayo nakalagayan sa buhay. May time nga, lobat ka eh. Hindi, sa totoo lang, di ba? Minsan parang wala eh. Kahit anong gawin, hindi sinusunod ng asawa mo. Kahit anong sabi mo, hindi sinusunod. Minsan may ganun. Minsan meron namang, ang bilis naman nila ngayon. Magugulat ka kasi bakit? Hindi all the time, 100% ang mga tao. Marami rin ho tayong pinagdadaanan. Pero ito yung good news sa atin. Hindi base sa feelings ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. God's love is based on His character. Hindi dahil sa, good mood ako ngayon. Kaya, sige, sacrifice si Jesus. Tapos after 2,000 years, ito na, 2026, bad trip na ako ngayon. Hindi ganun si Jesus. Ang feelings nagbabago. Amen? Ang character, kung sino talaga yung tao na yun, ganun talaga siya. Character yun eh. Si Jesus, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, mapagmahal talaga. At hindi magbabago yung character niya na yun. Amen? Next slide please. Kaya, sabi ng 1 John chapter 4 verses 9 to 10, ipinakita ng Diyos ang pagmamahal niya sa atin nung pinadala niya sa mundo ang kaisa-isa niyang anak para magkaroon tayo ng buhay dahil sa Kanya. Verse 10, sabay natin basahin mga kapatid, maganda to. 1, 2, 3, go. Ang totoong pagmamahal ay yung pagmamahal ng Diyos sa atin at hindi yung pagmamahal natin sa Diyos. Pinadala niya ang anak niya bilang sacrifice para mapatawad ang mga... So, yung pagmamahal natin sa totoo lang, hindi yan maile-level sa klase ng pagmamahal ng Diyos. Amen? Si Pedro sabi niya, Lord, kaya ko pong ibigay ang buhay ko para sa iyo. Pero, after ilang araw lang, dininay niya si Jesus ng 3 beses. Tapos nung nakapako na si Jesus sa cross, nasan si Peter? Wala. After 3 days nailibing si Jesus, nasan si Peter? Hindi siya dumalaw. Namamangka ulit siya. Hindi niya alam na buhay na mag-uli na pala si Jesus, tapos nagluluto na doon sa gilid. Then, nakahuli sila nung sinunod nila yung sinabi ni Jesus. Sabi ni Jesus ngayon sa kanya, Peter, mahal mo ba ako? Ang sabi na ni Peter kay Jesus, Lord, mahal ko kayo. Pero yung pag-ibig doon na sinabi niya, pag-ibig lang sa isang kaibigan. Ito reality mga kapatid. Ang pag-ibig natin, mahirap talagang maging katulad ng pag-ibig ng Diyos. Mahirap ho magsakripisyo. Kung magawa man natin, hindi tayo yun, si Lord yun. Amen? Si Peter nga, sinabi niya na umamin na siya sa buhay niya. Sabi niya,
Jesus, I love you, katulad ng pagmamahal ng isang kaibigan. Bakit? Kapag good tayo ngayon, mahal kita, sasamahan kita. Pero kapag bad trip ako sa iyo, sorry na lang. O kaya kapag alanganin ka, di mo ako makikita dyan. Nakuha natin? Kaya, tinan yung pag-ibig ng Diyos, pinadala niya ang anak niya bilang sacrifice para mapatawad ang mga kasalanan natin. Imagine po ninyo na ibigay ang kaisa-isang anak. Magbigay ng sariling buhay. Magbigay ng oras sa mga taong talaga bang deserving sila ng pag-ibig ng Diyos. Pero binigay pa rin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kung sino man din nandito, minsan kini-question natin, mahal ba talaga ako ng Diyos? Ganito nangyayari sa buhay ko eh. Mga kapatid, next slide please. Don't measure God's love by your circumstances. Hindi po porket hindi maganda yung nangyayari sa buhay nyo ngayon, hindi na tayo mahal ng Diyos. Kasi bakit? Pinakita niya na once and for all kung gaano niya tayo kamahal. Hindi niya na kailangan ulitin pa yon sa bawat isa sa atin. Amen? Pinakita niya na once and for all kung gaano niya tayo kamahal. Nagbigay siya ng buhay niya para sa iyo at sa akin. Ang ultimate na kalaban natin actually ay kamatayan. Yun yung ultimate. Dahil lahat tayo mamatay. So kung mamatay tayo, makakapiling ba natin ng Diyos? Hindi. Kailangan magkaroon tayo ng buhay. At makakatanggap lang tayo ng buhay kung ating tatanggapin ang Diyos na nagbibigay ng buhay. Kaya, sa totoo lang, nung nasa hospital po kami, naawa ko. Kasi, minakasabay pa nga ako noon sa NICU, normal delivery daw, twins, nasa weeks naman, pero yung isa, binawian ng buhay. Di ba nakakalungkot? Tapos, sabi nung nanay, naririnig ko pa, kulang yung panahon para makasama kita, anak, ganyan-ganyan. Siyempre, anak nila yun eh. Kung yung nanay nga sa kanyang kakapanganak lang na anak, gusto niyang makasama siya. How much more tayo, mga kapatid? Ganon tayo gustong makasama ng Panginoon sa kanyang kaharian. Amen? Next slide, please. Kaya, love po is actually not getting what I want. Hindi po yung, mahal mo ako pag binigay mo sa akin to. Hindi yun totoo. Hindi po love yun. Sabi mo sa katabi mo, hindi love yan. Okay? Yun yung madalas iniisip natin. Siguro di ako mahal ng Diyos kasi nung nanalangin ako, hindi niya naman binigay. Tandaan niyo po na binigay na ng Diyos lahat ng kailangan natin. Ang pinakakailangan talaga natin ay buhay na walang hanggan. Pero ito, marami rin pong mga pinagdaanan ang mga mananampalataya sa Bible. Pag binasa natin ang Book of Acts, totoo po, meron talaga mga taong pinugutan ng ulo, hinati yung katawan, hindi ganon, kundi ganon po. Meron talagang mga iba, sinibat na lang hanggang sa mamatay. Iba-iba ho ang nangyayari sa mga Christians, sa totoo lang. At kawawa ang napakarami. Pwede nating sabihin na, mahal ba talaga sila ng Diyos? Pero, di ba natin na-realize na sinabi ni Jesus na isesend ng Ama ang kanyang Espiritu sa bawat isa sa atin para maging kasama natin sa lahat. So, hindi pinangako ni Lord na hindi na tayo dadaan sa mga iba't ibang pagsubok ng buhay.
kundi ito yung sabi niya, na makakasama natin siya sa bawat pagsubok ng buhay. Ibig sabihin, makakayanan natin ito. Ibig sabihin, ang Diyos pwedeng kumilos sa ibang kaparaanan na hindi natin iniisip. And sometimes, ganito, no? Iba-iba yung ways ni God. May time na may healing na talaga kagad. May time naman na ganito. Kailangan nasa process. Kailangan may gawin ka muna. Kailangan pwedeng magpa-therapy ka muna. Kailangan gumagamit din si Lord ng doktor. Kailangan magpa-doktor ka. At may time din naman na ganito. Hindi na nangyari sa buhay mo, pero dahil meron tayong buhay na walang hanggan kay Jesus, He can do it na pagalingin niya tayo sa lahat at maging maayos din ang ating buhay kasama ang Diyos. Next slide please. Kaya, sometimes God's love po doesn't remove you from the valley. Ang valley po ay mabato na lugar. Hindi po yan bundok na sobrang taas, kundi bulubundukin yan sa Tagalog. May pataas, pababa, hindi mo talaga alam kung saan. Pero ito yung pangako ni Lord, ang pag-ibig niya, siya mismo, yung kasama natin sa valley na yun. Naranasan nyo ni David, di ba? Kaya nga Psalm chapter 23 verse 4 says, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Ang Diyos ang kasama natin. Kaya, next slide, pag inisip natin ang cross, mga kapatid, isipin na natin na pinakita na ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin. Once and for all. Pero ito, may mga iba pa tayong problema sa ating personal na buhay. Huwag nating isipin hindi natin kasama si Lord. Sa totoo lang, kasama natin ang kanyang Spirit. Amen? Ang Holy Spirit. Pero, sa cross, pag binalikan natin, dito natin makikita ngayon, bakit nga ba ito yung pinakita ni Lord na parang ito yung pinakakailangan natin. Kailangan kasi natin ma-realize, first and foremost, next slide, that sin is more serious than we think. Okay? Ang kasalanan ay mas seryoso sa iniisip natin. Ito yung pagtubos sa kasalanan mo, mas seryoso to kaysa sa pagbabayad mo ng bill sa Meralco. Nakuha niyo po ba? Kaya hindi pinrovide ni Lord yung pambayad mo, bumaba yung pera mula sa langit at bumagsak sa'yo dahil mas mabigat yung kapalit kapag hindi mo nabayaran ang kasalanan. Bakit? Pag hindi mo kasi nabayaran yung Meralco mo, patay ilaw, pero buhay ka. Nakuha natin. Pag hindi nabayaran yung sin, patay ka, kahit may ilaw ka sa bahay. Nakuha natin. Kaya sin is more serious than we think. Next slide please. And, dito rin natin makikita that God's love, ang pag-ibig ng Diyos, ay mas higit pa sa iniisip natin. Amen? Last but not the least, ang pag-ibig ng Diyos ang magdadala sa iyo sa kapahingahan. At ito na ba yung mangyari nga sa buhay ng bawat isa sa atin? Maranasan natin ang kapahingahan na nagmumula sa Panginoon. Alam niyo po, sa mga taong mahal natin, pag nakikita natin sila nagsasuffer, dahil nga po, CS yung misis ko, no? Minsan iniisip ko, sabi ko, naiyak na lang ako kasi nakita ko kung paano siya nagsasuffer. Tapos yung anak din namin sa NICU po, nung una ko nakita, kasi naghihingalo talaga. Naiyak na lang ako paano sila nagsasuffer. Gusto kong maibsan yung nararanasan nila. Alam niyo po, ganun yung pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin.
gusto niyang tanggalin yung suffering mo at suffering ko. Kaya nga sa Book of Revelation, ang sabi, there will no more tears. There will be no more tears na, no more weeping. Kasi yung order ng mga bagay ay iba na. Yun yung desire ng Panginoon sa iyo at sa akin. Mawala talaga yung suffering natin. Kaya, one thing, next slide, na makikita natin sa Bible, na nireverse nung tatay, yung suffering ng anak is the parable of the prodigal son. Yung anak na ito, lumayas nung kinuha na yung mana sa tatay niya, nilustay niya lahat, tapos hanggang sa kumain na lang siya kung ano yung kinakain ng mga baboy, naisip niyang bumalik sa tatay niya. At nung bumalik siya, niyakap agad siya ng tatay niya, dahil sa Jewish tradition po, pwedeng patayin ng sino man yung suwail sa tatay o yung ganyan, yung nangyari. Kaya niyakap siya ng tatay niya. Sabi niya, pwede ako maging alipin mo, pero sabi ng tatay, suot nyo yung pinapasuot sa mga anak, yung singsing, yung balabal, yung staff, lahat, yung tsinelas, sinuot nga lahat. Minentain yung pagiging anak niya. Pinaliguan lahat. At bukod doon, alam niyo, ginawa, nagpa-party pa. Ganon ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Kaya kung dumalo ka ulit ngayon, sa kang Christian na rin sa ibang church, tapos ngayon ka lang nakadalo dito sa church natin, gusto ko po sabihin sa inyo na ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay ng kapahingahan. And kung ikaw rin, matagal ka nang di nakakadalo sa church, ngayon ka ulit bumalik, ang pag-ibig ng Diyos, nagbibigay ito ng kapahingahan. We can find rest in God's love because ang sin, next slide please, ang sin, it destroys, condemns, enslaves. Yan ang ginagawa ng sin. Sumisira, nangungundena, nangaalipin. Pero si God, siya nagbibigay ng buhay, nagpapanumbalik at nagpapalaya. Amen? Kaya kung naisip man natin, Pastor, parang ang dami kong failure. Ang dami kong time na sinabi ko, God, paglilingkuran kita, pero di ko nagawa. Ito ang sasabihin ko po sa inyo, your failure does not cancel God's love. Hindi porket marami ka nagawang kasalanan, di ka na mahal ni Lord. Hindi porket nawala ka sa paglilingkod, hindi ka na mahal ni Lord. Gusto pong sabihin sa inyo na hindi nagbago yung pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Ang tanong ngayon, willing ba tayong lumapit sa Kanya? Kasi, tignan nyo, no? Sa 1 John chapter 3 verse 1, ito ngayon yung bagong identity natin eh. Kung di tayo lalapit kay Jesus, kung di tayo lalapit sa Diyos na buhay, hindi tayo magiging anak ng Diyos. Tingnan nyo, ang sabi, kung gaano tayo kamahal ng Ama para tawagin niya tayong mga anak niya. At yun ang totoo. Ito ang dahilan, kaya hindi tayo kilala ng mundo kasi hindi nito kilala ang Diyos. So ang kilala lang ng mundo ay yung hindi anak ng Ama. So, pag sinabing hindi kilala ng mundo yung mga anak ng Ama, sila yung mga tao na kung saan sumunod sa biyaya na binigay ng Ama sa kanila. Anong gagawin natin sa sacrifice na ginawa ni Jesus? Tatanggapin ba natin o hindi? Kasi kung di natin tatanggapin, mananatili tayo sa mundo. In short, kung ang mundo ay mawawasak, masisira, sira din ang future natin. Hanggang doon na lang. Pero kung merong buhay sa Panginoon, kasama natin ang Diyos.
magpakailan paman. Amen? Kaya, anong response natin dito, mga kapatid? Anong response natin? Closing message, please. Dahil, simula ngayon, gusto ko po, na isipin natin ang cross. Ang cross na kung saan dapat deserve natin, pero kinuha na ni Jesus, siya na yung napako sa cross sa iyo at sa akin. Tatanggapin ba natin yung ginawa niya para sa iyo at sa akin? Tatanggapin ba natin yun? Kung di natin tatanggapin, simple lang, nasa choice natin lahat. Kung di natin tatanggapin, hindi tayo magkakaroon ng buhay. Wala akong pupunta sa impyerno na aksidente lang na nandoon sila. Lahat ho ay by choice. Kung hindi natin tatanggapin si Jesus, ibig sabihin hindi natin tinatanggap ang kalangitan. Ang tinatanggap natin ay kapahamakan. Hindi po ito pananakot, kundi nagbibigay lang ito ng pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Ba't hindi mo tanggapin ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ngayong umagang ito? Pwedeng nafe-feel mo, marami kang pagkukulang sa Kanya, pero mararamdaman mo ang pagpapatawad ng Diyos sa iyo sa Kanyang pag-ibig na walang hanggan. Amen? Tayo ay pumikit ngayong umagang ito. At pwede ba, hingi mo ng tawad kay Lord patuloy, mga nagawa mong pagkukulang sa Kanya. And let the love of God fill your heart. Pwede ba nating kantahin yung power of your love? Lord, I come to you. Sa paglapit natin sa Panginoon, naway punuin ka niya ng pag-ibig niya ngayong umagang ito. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power Hawakan mo of sa Tagalog, hawakan mo. love. Hawakan mo ako ng iyong pag-ibig. Akayin mo
tayong lahat for the last time. Hawakan mo. Hawakan mo ako ng iyong pag-ibig. Akayin mo ilapit sa iyo. Habang ako'y naghihintay sa'yo, Jesus, buhay ko'y sisigla tulad sa agila dahil sa pag-ibig Buhay ko'y mo. sisigla. Buhay ko'y sisigla tulad sa agila dahil sa pag-ibig mo. Lord, meron man pong pumunta ngayong umagang ito, parang matamlay ang kanilang mga buhay dahil sa mga pinagdadaanan nila. Dalangin namin, Panginoon, tulad ng mga agila na ito. Muling sisigla ang aming mga pangatawan, aming mga buhay. Hindi dahil sa anumang bagay, kundi dahil sa pag-ibig mo. Tinatanggap namin, Panginoon, ang pag-ibig mo sa amin sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Kinuha mo ang aming mga kasalanan, ang kaparusahan, para sa ganon kami po ay luminis at gumanda, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. At nanayaan ko po kayong sumunod sa panalangin na ito. Maaring meron po tayong first timer or hindi pa nakakatanggap sa Panginoong Yesus. Malaya po kayong sumunod sa panalangin na ito ng pagtanggap sa Kanya. Sabihin niyo po, Panginoong Yesus, Panginoong Jesus, salamat salamat sa ginawa niyo sa ginawa para sa akin. para sa akin. Hinihingi ko po ng tawad Hinihingi ko po ng lahat ng mga kasalanan lahat ng mga na kasalanan nagawa ko na nagawa laban sa iyo. laban sa iyo. Lihim man, Lihim man, hindi ko man alam, di ko man alam, at mga bagay at mga bagay na alam ko na alam ko na hindi nakalugod sa iyo. na di nakalugod sa iyo. Patawarin mo po ako Tawarin mo po ako sa lahat ng ito. sa lahat ng ito. Bigyan niyo po ako ngayon Niyo po ako ngayon ng buhay na walang hanggan buhay na walang hanggan sa pagtanggap ko sa pagtanggap ko kay Jesus Christ Jesus Christ sa aking buhay sa aking buhay bilang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas pagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Maghari ka, Maghari ka, ikaw ang masunod ikaw ang masunod mula ngayon mula ngayon at magpakailan pa man. magpakailan. Amen Amen. and amen. Let me pray for you. Lord, meron po mga dumalo dito na meron silang mga sakit at karamdaman. Meron silang mga circumstances na pinagdadaanan. Pwede, Lord, medyo mabigat ngayon yung kanilang mga puso. At batid nyo, Lord, lahat ng mga nangyayari sa kanilang mga pamilya. Dalangin namin, Lord, yung solusyon na nagmumula sa inyo. Nawa nga po ay mangyari sa kanilang mga buhay. At anumang pagdaanan nila, maranasan po nila na ikaw ay kasama nila. Gabayan mo po sila at ilayo sa anumang kapahamakan, anumang aksidente, trahedya. Layo niyo sila, Lord, sa anumang sakit at karamdaman, masasamang tao, masasamang spirito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And meron po tayong challenge pa rin, weekly challenge natin. Remind ko po kayo,